Ang unang Quad Committee hearing ng House of Representatives ay nagsimula na kung saan isang malalim na pagsusuri ang isinasagawa kaugnay sa mga isyong may malaking epekto sa bansa. Ang mga pangunahing paksa ng pagdinig ay kinabibilangan ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, POGOs, illegal na droga, extrajudicial killings, EJKs, at mga paglabag sa karapatang pantao na may kinalaman sa anti-drug war na isinulong ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang operasyon ng POGOs ay isa sa mga naging sentro ng diskusyon sa hearing. Tinalakay ang legalidad at mga epekto ng POGOs sa ekonomiya, kabilang ang mga isyu ng human trafficking, money laundering, at iba pang kriminal na gawain na umano'y konektado sa kanilang operasyon. Ipinahayag ng ilang miyembro ng komite ang kanilang pag-aalala sa kaligtasan at seguridad ng bansa, lalo na't ang POGOs ay nagdadala ng malaking bilang ng mga dayuhang manggagawa sa Pilipinas. Yung mga isyong ito ay nagbukas ng diskusyon hinggil sa pangangailangan ng mas mahigpit na regulasyon at posibleng pagban sa POGOs kung mapapatunayang nagiging banta sila sa lipunan. Kasama sa tinalakay sa hearing ay ang malawakang kampanya laban sa iligal na droga na inilunsad ng Duterte administrasyon. Binusisi ng COMET ang mga epekto ng war on drugs, kung saan ipinakita ang mga datos ukol sa bilang ng mga napaslang at ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng EJKs. Ang isyu ng mga paglabag sa karapatang pantao ay isa rin sa mga mahigpit na tinalakay kung saan tinanong ang mga kinatawan ng pamahalaan tungkol sa mga hakbang na ginawa upang tiyakin na ang mga operasyong ito ay sumusunod sa mga alituntunin ng batas at ang mga karapatan ng mamamayan ay protektado. Isang mahalagang bahagi ng pagdinig ang pagtalakay sa mga ulat ng extrajudicial killings na nauugnay sa war on drugs. Ang mga miyembro ng COMET ay naglatag ng mga ulat mula sa mga human rights organizations at iba pang grupo na nagpapakita ng umano'y malawakang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga alagad ng batas. Ayon sa mga ulat, libu-libong mga individual, karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad, ang napaslang sa ilalim ng mga operasyong kontra droga. Tinukoy rin ng komite ang mga kaso ng pagkakasangkot ng ilang opisyal sa mga operasyong ito at hiniling na magkaroon ng masusing investigasyon upang mapanagot ang mga may sala. Nagbigay ng mga testimonya ang mga eksperto at resource persons sa harap ng komite na nagbahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw sa mga isyong ito. Kabilang dito ang mga biktima ng EJKs, mga pamilya ng mga napaslang, at mga miyembro ng civil society groups na nagsusulong ng karapatang pantao. Ang mga testimonya ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa epekto ng war on drugs sa mga komunidad at sa pangkalahatang kalagayan ng karapatang pantao sa bansa. Layunin ng Quad Committee hearing na makabuo ng mga rekomendasyon na magpapaigting sa mga batas at pulisya na tutugon sa mga nasabing issue. Ang mga miyembro ng COMET ay nagpahayag ng kanilang kagustuhan na itaguyod ang mas makataong pamamaraan sa paglaban sa kriminalidad at iligal na droga na may pagtutok sa rehabilitasyon at edukasyon. Sa dulo ng pagdinig, ipinahayag ang pangangailangan ng masusing pagsusuri sa mga umiiral na batas at patakaran upang masiguro na ang mga ito ay naaayon sa prinsipyo ng hustisya at karapatang pantao. Ang pagdinig na ito ay bahagi ng mas malawak na inisyatiba ng House of Representatives upang suriin at pag-aralan ang mga pulisya at programa ng pamahalaan na may malaking epekto sa lipunan. Inaasahan na magbubunga ito ng mga konkretong hakbang na makakatulong sa pagtugon sa mga isyong kinakaharap ng bansa, partikular sa larangan ng seguridad, karapatang pantao at pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan.